Ang mama mo ay nagsumpahan sa isang araw. Ang mama mo ay nagsumpahan sa isang araw. Huh? Dumating ka na pala, Marco. Ang mama mo ay nandito. Marco, nakita mo na ang mama mo. Nandito ka na pala, Marco. Ang mama mo ay nandito. Marco, ang mama mo ay umanaw na. Oo, ang mama mo ay patay na. 175 Los Altos Street. 175 Los Altos Street. Nandito ka na pala, Marco. Ang mama mo ay malusog pa noong isang araw. Hindi ka na umabot. Hindi ka na umabot. Umanaw ang mama. Amedyo! Nasaan ka ba, Amedyo? Amedyo! Amedyo! Ang ingay mo, magpatulog ka naman. Amedyo! 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 Hoy, bata! Huwag ka nga maingay! Natutulog ang mga tao dito! Amedyo! 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 Tama na, Marco. Ang hinahanap mo si Amedyo ay nasa kama mo. Anong meron? Ang ingay na bata! Malamig doon sa labas. Baka magkasipon si Marco. Tama. Ano ba kasi ang nangyayari sa iyo, Marco? Eto, isuot mo. Ano ba ang ginagawa mo dito sa deck sa kalagitnaan ng gabi? Wala ka naman makikita sa gabi. Halika na, bumalik na tayo sa ibaba bago ka pasipunin. Grabe, lalo nang lumalamig ang klima. Papalapit na talaga tayo doon. Hindi na tayo dapat mag-alala dahil bukas ay makikita na natin ang Buenos Aires at makikita mo na ang mama mo doon. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, Marco. Ang sama ng panaginip ko. Ha? Ang mama ko, namatay. Ganun ba? Sa panaginip namatay ang mama mo, kaya naman pala natatakot ka. Kasi pagdating ko sa Los Altos Avenue, patay na. Alam mo, ang panaginip mo ang kinatatakutan mong mangyari. Pero hindi ka dapat mag-alala ng ganyan dahil malapit na tayong dumating sa Argentina. Tingnan mo bukas, baliwala pala yung pinag-aalala mo. Tama, bukas ay dadaong na tayo. Lolo, anong oras na? Oras? Ewan ko, siguro mga alas 12 na ngayon. Ha? Hindi ako makakahintay. Marco, saan ka pupunta? Pakiusap po! Bilisan yung barko! Ang mama ko ay mamamatay na! Ano? Saan cabin siya? Hindi po! Ang mama ko ay nasa Buenos Aires at malubha ang kanyang sakit. Baka mamatay siya ngayon. Kaya po bilisan nyo na! Pakiusap, bilisan nyo! Kumalma ka. Sabihin mo sa akin ng malinaw kung ano ang nangyayari. Sige, ano?
Ano? Si Mama! Si Mama! Ano nangyari? Saan ba ang may sakit mong mama? Sinabi ko na! Nasa Buenos Aires nga siya! Bilisan niyo ang takbo! Bilisan niyo! Marco, Kasama mo ba ang batang ito? natakot kasi siya ng husto sa masamang panaginip. Nasa Buenos Aires nagtatrabaho ang mama niya. Mag-isa siyang naglakbay para hanapin ang mama niya. Kaya, halika, bumalik na tayo sa cabin. Siguro sobrang pagod ka lang. Pagkatapos ng malakas na bagyo, kahit kaming mas matatanda ay binabangungot din. Sorry at naabala ka namin. Tama ang sinabi ni Officer. Na kapag pagod ang isang tao ay kalimitang nagkakaroon ito ng masamang panaginip. Pero, binangungot na ako dati nung panahong huminto ang pagsulat sa amin ni Mama. Tama nga, hindi na ako matutulog. Dito ako hanggang umaga. Marco, ayos lang talaga kung ayaw mong matulog. Ang problema nga lang, pagdating natin sa Buenos Aires bukas, ano ang iisipin ng mama mo kapag nakita ka niya? Kapag nakita ka niyang sobrang pagod dahil hindi ka natulog, mag-aalala siya ng husto. Kaya dapat magpahinga ka na muna. Noong umalis ang mama mo sa Genoa, hindi ba sinabi niya sa'yo maging malakas ka at magpakatatag ka? Sige, kung ayaw mo mag-alala sa iyo ang mama mo bukas, ang mabuti pa ay bumalik na tayo sa cabin para magpahinga. Sige. Good night, Marco. Sino yan? Ako si Marco Rossi na mula sa Folgore. May ipapakiusap ako, Captain. Ano ba ang problema mo? Anong oras tayo dadating sa Buenos Aires? Sa Buenos Aires ba? Mga alas 10 tayo darating doon. Pwede pa bang bumilis ang barko? Gagawin ko po ang lahat. Nagtrabaho ako sa Folgore ng matagal. Magpapalo ako ng call kung kailangan. Ano ba nangyayari? Kumalma ka at sabihin mo sa akin. Sige. Hindi ko kayang kumalma. Kung hindi ako makakarating sa Buenos Aires kaagad, ang mama ko ay... Ikaw pala yung determinadong batang nag-stow away sa cargo vessel na Folgore mula sa Genoa. Marco! Marco! Oh, Lolo Federico. Ay, Captain, paumanhin at naabala ka ni Marco. Sige, umalis na tayo. Lolo, may nagsabi na sa akin tungkol sa batang ito bago pa siya sumakay sa barko namin. Sige, maupo ka muna, Marco Rossi. Sige na. Pumasok kayo. Tungkol sa hiling mo, nabilisan ng barko, hindi natin ito pwedeng gawin ngayon dahil sa nangyari sa atin ng bagyo. Malaki ang napinsala sa barko ng dahil sa bagyo. Ang ating quartermaster ay ginagawang lahat para ayusin ito. Matagal ka na kasing nakasakay sa barko, kaya naman giliw na giliw ka na. Alam kong gusto mo na makita na ang mama mo. Pero halos nandun na tayo, hindi ba? Kaunting pasensya. Lolo Federico, umupo ka na muna. Dadagdagan ko ng tubig ang sa iyo, ha?
Sige, para maganda ang inyong pagtulog, mag-toast tayo sa huling gabi ninyo sa barkong ito. Marco Rossi, para ito sa iyong lakas ng loob. Sige, matulog na. Huwag na mag-isip. Oh, tulog na. Ang ganda ng panahon. Good morning, Marco. Good morning, Auntie Nino. Masarap ba ang tulog mo? Opo. Good morning. Sorry po kagabi. Good morning. Dapat ay tagalan mo pa ang pagtulog mo. Anong oras na po? 8:00 na. Tingnan mo, ang ganda ng panahon ngayong araw na ito. Kaya ang masama mong panaginip kahapon ay kalimutan mo na lang dahil magkikita na kayo ng mama mo mamaya. Opo. Nasaan na po kaya tayo? Bakit hindi pa tanaw ang Argentina? Hindi pa nga makita, pero nasa Argentina na tayo. Ha? Talaga? Tignan mo yan. Ang mga alon ay mas maliit at ang kulay ng tubig ay iba. Kita mo? Parang kulay puti. Oo nga. Hindi na ito dagat. Nasa Rio de la Plata na tayo. Rio de la Plata? Ito yon? Oo. Sa salitang Espanyol, ang plata ay pilak. Ang Rio de la Plata ay ang malapilak na ilog. Pilak? Ang ibig sabihin ng pangalang Argentina ay lupa ng mga pilak. Tingnan mo ang kulay ng ilog. Para itong pilak na akala mo ay pwede nating hawakan. Malapilak na ilog. Ang tingin nga ng iba. Ang De La Plata ay kasing ganda ng Milky Way na kumakandong sa Southern Cross. Sobrang ganda. Mga 2 oras na biyahe pa. Ang sabi nga sa akin ng anak ko ay kapag maliwanag ang araw, makikita mo ang Uruguay sa kabila ng ilog. 2 pa. 2 oras pa darating na ako. Ayan, almusal na. Dahil huling agahan na natin ito sa barko, magsalo-salo tayo nila ni Nata. Darating tayo doon sa oras, tama ba? Huwag ka na mag-alala, Marco. Halika na, baka masarap ang pagkain na hinain nila. Lolo, pero hindi pa po ako nagugutom. Ganon? O sige, dadalhan na lang kita ng almusal. Dito ka muna at langhapin mo sariwang hangin.
Medyo, malapit na tayong dumating. Tama. Ilog ba talaga ito? Bakit walang makitang pangpang? Bakit wala akong matanaw na lupa? Darating ba tayo doon ng 2 oras? Pakiramdam ko, ang pagsakay ko ng barko sa Genoa at ang pagpunta ko dito sa Argentina ay isang panaginip lang. Mama, hinihintay mo ba ako? Paparating na ako. Dati ay natatandaan ko ang itsura ng mukha mo. Pero ngayon, hindi ito malinaw sa isipan ko. Ang alaala ko sa iyo ay naglaho na yata. Sobrang natatakot ako dahil maraming bagay ang hindi klaro. Talagang takot na takot ako. Paano to? Bakit hindi ka sumusulat sa akin? Kahit na may sakit ka pa, pwede mo naman ipasulat sa iba at ipadala mo sa akin. Bakit hindi ka sumusulat, Mama? Bakit hindi ka sumusulat sa akin, kay Kuya Tonyo at kay Papa? Naghintay ako nung naghintay. Pero ang mga sulat mo ay hindi dumating. Halos panahon na ng taglamig dito. Pero sa Italia ay tag-init pa lamang. Ang malapilak na ilog, paparating ng taginaw sa La Plata. Wala akong makitang lupa kahit saan. Kailangan mo akong hintayin, Mama. Pakiusap. Tayong dalawa ay susulat kay Papa para sabihing paparating na ang taglamig sa La Plata at ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Bakit kasi hindi ka sumusulat sa amin, Mama? Ang bansa ng pilak. Ang syudad ng pilak. Sinabi sa akin dati ni Auntie Gina, ang Buenos Aires ay isang malaking syudad, Marco. Malaking syudad. Malaking syudad. 175 Los Altos Street. Doon nakatira si Mama. Pero wala akong makita. Nagkaroon ako ng panaginip. Isa palang bangungot. Hindi yun totoo. Wala ang mama ko sa panaginip. Hindi patay si Mama. Barko, bilisan mo ang takbo. Hindi ka nawasak ng bagyo. Maghintay ka sa akin. Maghintay ka sa akin. Maghintay ka sa akin, Mama. Marco. Si Lolo Federico ay hinahanap ka kanina pa, Marco. Ganun po. Ang sabi niya sa akin, gusto kanyang dalhan dito ng huli nating almusal. Ah, ganun? Sorry po. Hetong almusal. Baka malamig na ang sopas. Salamat po. Tara, medyo. Huling almusal natin to dito sa barko. Pagkatapos ay paalam na. Marco, salamat sa pag-alaga mo kay Nino. Ang wish ko para sa'yo ay makita mong maayos ang lagay ng mama mo. Hindi ako nanaginip. Napaparating na ako sa Argentina. Hindi. Paano naman yun magiging panaginip? Simula kagabi, kakaibang nararamdaman ko. Sobrang pagod ka kasi. Sa layo ng binahe mo. Malapit na kaming magkita ni Mama, pero parang hindi totoo na mangyayari yun. Kalimutan mo lang nararamdaman mo ngayon. Mamaya ay magkikita na kayo ng mama mo.
Mahigit 1 taon na kaming magkahiwalay. Kaya Ano? nag-aalala ako sa kanya. Nag-aalala ka? Hindi ako sigurado kung makikilala pa ako ni Mama. Ha? Akala ko pa naman, Marco, ay seryosong bagay ang pinag-aalala mo dyan. Anong nakakatawa, Auntie? Maaalala ka niya. Kahit na mahigit 1 o 2 taon pa, walang sino mang nanay ang hindi makakakilala sa sarili niyang anak. Sigurado ako dyan. Kaya mali ang iniisip ko? Tama, mali ang iniisip mo, Marco. Kaya naman pala binangungot ka dahil ganyan ang mga iniisip mo. Kabaliktaran ng panaginip. Sa panaginip ay sakit ang mama mo, pero sa realidad, siya ay malusog at maayos ang kalagayan. Talaga po? Oo, magtiwala ka sa akin. Katulad ng tiwala mo na ang barkong ito ay dadaong sa Buenos Aires mamaya konti lang. Auntie! O sige, maganda na tayo sa pagdaong nating mamaya sa Buenos Aires. Malungkot ang magpaalam, pero siguro ay hinihintay ka na ngayon ng mama mo. Salamat, Auntie! Hoy! Nana, hoy! Nakikita ko na! Buenos Aires na! Marco! Nakita na ang Buenos Aires! Yun po ang sinabi nila! Ayun na! Mama, nandito na ako. Hintay lang. Mama! Pagkatapos ng ilang linggong biyahe, sa wakas, si Marco ay dumating na rin sa Buenos Aires. Nagtanong-tanong si Marco kung nasa na ba ang kanyang mama dahil hindi niya naabutan ng kanyang mama sa bahay ni Uncle Meleli. May nagsabi sa kanya na baka si Uncle Meleli ay nagpunta sa isang maliit na syudad sa Katimugan. Nagdesisyon si Marco na sundan si Uncle Meleli para malaman niya kung nasa ng kanyang mama. Abangan ang susunod na episode, number 175, Los Altos Avenue.